Hallelujah, Hallelujah. Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kaniyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kaniyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Inaanyayahan po tayo sa ating ebanghelyo sa araw na ito na pagnilayan ang dalawang kilalang karakter sa banal na kasulatan, sina Marta at si Maria. Alam po ninyo, sa tuwing naririnig natin ang pangalang Marta at Maria, isang bagay ang papasok sa ating isipan at iyon ay ang kanilang pagkakaiba. Kadalasan natin silang pinagkukumpara o pinaghahambing sa isa't isa. Sa halimbawang ipinakita sa ating ebanghelyo, si Marta po ay naging simbolo ng paglilingkod o yung tinatawag na aktibong paraan ni Marta. Habang si Maria naman ay naging simbolo ng pagninilay o yung tinatawag nating kontemplatibong paraan ni Maria. Maliwanag pong narinig natin sa ating ebanghelyo, gustong-gusto ni Marta na maglingkod, ngunit sa kaniyang pagkabalisang paraan ng paghihintay sa Panginoon, siya ay nagdulot ng kaguluhan.
Si Maria naman, sa simple at mapagkakatiwalaang paraan, ay naghihintay sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-upo ng maingat sa kaniyang paanan. Mukhang alam talaga niya kung ano ang gusto ng kaniyang guro, at iyon ay ang tumabi at makinig sa kaniyang Panginoon. Karaniwan po, ang interpretasyon na ibinibigay natin sa kwentong ito ay ang panalangin ay mas mahalaga kaysa sa paggawa. Yamang sinabi ni Jesus Nazareno, pinili ni Maria ang mas higit na mabuti. Subalit kung atin pong tatandaan, hindi ibig sabihin ni Jesus Nazareno dito na puro panalangin na lamang ang ating gagawin at hindi na tayo kikilos o gagalaw. Sa katunayan, nakatitiyak tayo na para kay Jesus Nazareno, ang pag-ibig sa Diyos ay maaari nating ipahayag sa pamamagitan ng pananalangin at paglilingkod sa kapwa. Kaya naman, hindi sinabi ni Jesus Nazareno na ubusin ang ating oras sa pananalangin sa puntong napapabayaan na natin ang ating mga gawain at responsibilidad sa buhay. Ang kailangan natin ay ang kombinasyon ng dalawa. Kailangan nating maging balanse. Kung tayo ay magiging kontento na lamang sa mga panalangin at pagninilay, mawawalang kahulugan ito dahil magkukulang ito sa kilos at paggawa. Sa kabilang banda, kung kontento na lamang tayo sa mga paggawa at pagkilos, ni wala ni anumang diwa ng espiritualidad at panalangin, hindi naman ito nakaugat sa diwa ng ating Panginoon. May isang bagay na dapat nating tiyakin. Nasa trabaho man o sa paggawa tayo, nasa panalangin man o pagninilay, dapat nating sikaping makasama si Jesus Nazareno. Kung mahahanap natin ang Diyos sa ating mga panalangin, mahahanap din natin siya sa ating mga gawain. Kaya nga kung inyo pong maitatanong, Father, ano po ang ibig sabihin ni Jesus Nazareno na pinili ni Maria ang masigit na mabuti at hindi ito aalisin sa kanya? Ito lamang po ang sagot. Napakasimple. Ang mga alalahanin ay walang kabuluhan. Ang pag-aalala ay walang kahulugan. Worries are pointless. Worrying is meaningless. Kapag napuno na tayo ng napakadaming mga alalahanin sa buhay, inaagaw na nito ang ating kapayapaan. Inuulit ko, kapag tayo ay napupuno na ng napakaraming iniisip at mga alalahanin sa buhay, inaagaw nito ang ating kapayapaan at kapanatagan. Ang mga pagkabalisa, ang mga pag-aalinlangan ay maaaring makahadlang sa atin sa pakikinig at pagbibigay ng ating buong atensyon sa Diyos. Dahil kapag nag-alala tayo, isang mahalagang bagay ang nawawala. At ano ang bagay na ito? Ito ay ang umupo ng tahimik tulad ni Maria sa Ebanghelyo sa paanan ng ating Jesus Nazareno. Para po kay Maria, ang mga sandaling iyon, ang pinakamahalagang bagay, ang makinig
sa mga salita ni Jesus ang matuto mula sa Kanya at manatili sa Kanyang awa at pagmamahal. Sapagkat alam ni Maria na ang salita lamang ni Jesus Nazareno ang lubos na makatutugon sa paglago ng kaniyang buhay espiritualidad. Iyan po ang dahilan kung bakit kapag ginawa natin ang ginawa ni Maria, wala nang ibang mas mahalaga sa atin, kundi ang makinig sa salita ng Diyos. Sa gayon, malalaman natin na ang pinakamahalagang bagay sa ating buhay ay ang hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang Kanyang kaluwalhatian. Sapagkat kapag nasumpungan na natin ang Diyos, ang lahat-lahat ay idaragdag sa atin at hindi na ito aalisin sa atin magpakailanman. Seek first thy kingdom of God, and all of these things shall be added unto you. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.